is MJ, and this is another episode of our real life true story, part 8, called X. Hello po sa inyo, Miss MJ, at sa lahat ng mga listeners nyo. Ako po si Chantal, taga Paniki. Ang ikukwento ko po sa inyo ay ang creepy experiences ko sa bahay ng ex-boyfriend kong si Alex. Kami na since high school, pero college na kami nung ipakilala niya ako sa family niya. Medyo strict kasi ang mga magulang namin, kaya nung pa-right age na kami, tsaka lang namin ni-reveal yung relationship namin. May 3, 2012, yung first time na makapunta ako sa bahay nila. Birthday yun ng daddy niya at invited ako. Pinakilala niya ako sa family niya at happy ako kasi natanggap nila ako. May time noon na tinanong ko si Alex kung saan yung CR nila kasi naiihi ako. Sinamahan niya naman ako at naghintay siya sa labas. Nung nasa loob na ako, hindi ako naging komportable. Pinagpapawisan ako na mabigat ang pakiramdam ko. Pagkatapos ko, nabigla ako kasi pagtingin ko sa bowl ay napakaraming dugo. Kaya dali-dali akong lumabas at sinabi yon kay Alex. Pumasok naman siya at tinignan yon. Kaso, nung lumabas na siya, ay sinabi niya na wala naman siyang nakikitang dugo. Niyakap niya lang ako at sinabi na wag akong masyadong nag-iisip. Agad kaming bumalik sa sala nung tinawag na kami ng sister-in-law niya. Yung pangalawa ko namang punta ay nung nagkasakit si Alex. Ramdam ko rin na may kakaiba nung araw na yon. Una ay nung kumuha ako ng bimpo at tubig tsaka umakyat sa kwarto niya. Pero pagkarating ko sa kwarto ay may bimpo na sa noo si Alex. Kaya tinanong ko siya kung sino ang naglagay at sinabi niyang ako raw ang naglagay nun. Sinabi pang matutulog muna siya kaya hindi ko na siya ulit natanong. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako ang naglagay. Nung gumising na siya, umupo ako sa tabi niya habang hinahaplos ang ulo niya. Nahalata ko pang sa kabilang side ay hindi patag ang kama na para bang may nakaupo rin doon. Kaya agad kong tinuro kay Alex at nabigla rin naman siya. Agad ring bumalik sa normal yon na para bang tumayo na yung nakaupo. After nun, nagpaalam na akong umuwi at sinabi ko na lang na mag-chat lang siya pag may kailangan pa. Ginawa kong rason yung assignment namin para makauwi kasi natatakot na talaga ako that time. At ang ikatlong punta ko naman ay nung November 3, 2012. Death anniversary yon ng lolo niya. Nung time na yon, kitang-kita ko kung paano gumalaw ang picture ng lolo niya. Nahulog pa nga ito kahit wala namang hangin. Agad namang kinuha ito ng daddy ni Alex na parang walang nangyari. January 9, 2013 ang ika-4 kong punta sa bahay nila. Gaya ng una hanggang pangatlo kong punta, ay mabigat pa din sa pakiramdam ang bahay nila. Kahit na welcome ako sa family, ramdam ko na may mga ayaw sa akin doon na hindi ko nakikita. Naalala ko noon, umupo ako sa couch tapos bigla kong naramdaman na may humahawak sa katawan ko, na para bang inaakit ako. Akala ko nga noon si Alex ang gumawa, kasi katabi ko lang siya. Pero nung tumayo si Alex para magpunta sa kusina ay nanlaki ang mga mata ko. Kasi patuloy yung paghawak sa akin at umabot pa sa maselang bahagi ng katawan ko. Sa takot ko ay tumakbo ako palabas ng bahay at dali-dali naman akong sinundan ni Alex habang tinatanong kung anong nangyari sa akin. Pero hindi pa rin ako nakasagot sa takot. Alam kong sobra na yung huling nangyari kaya hindi ko na mapapalagpas yon. Ayokong umabot sa point na mapahamak na talaga ako. Yun na ang last time na magpunta ako sa kanila. Kahit pilitin niya pa akong pumunta pag may okasyon ay umaayaw na talaga ako. Simula rin nun, napadalas na ang pag-aaway namin. Ayaw niya kasing maniwala na may kakaiba sa bahay nila. Gusto niyang kumbinsihin ko ang sarili ko na guni-guni ko lang yon. Akala ko nun ay maiintindihan niya ako pero hindi. Hindi man lang siya gumawa ng paraan para malaman ko kung ano ang dahilan bakit nangyari yon. Hindi rin daw niya sinabi sa family niya at baka pagtawanan lang siya. Ilang linggo lang ang lumipas ay nakipaghiwalay na ako sa kanya.
Kasi feeling ko habang kami pa rin ay mababaliw na ako kakaisip. After ng breakup namin, nagchat pa siya sa akin at sinabing naniniwala na siya sa akin kasi nagpakita raw yung kuya niya sa panaginip niya. Namatay na kasi yung kuya niya sa car accident. Inamin daw ng kuya niya na siya ang may gawa ng lahat ng naranasan ko sa bahay nila. Ayaw niya raw sa akin para sa kapatid niya. Doon ay mas nakumbinsi akong wag na siyang balikan. Kasi ayaw kong makipaglaban sa multo. Mas nag-focus ako sa pag-aaral para mag-move on. Sa ngayon, isa na akong psychiatrist sa isa sa mga hospital dito sa Nueva Ecija. Hanggang dito na lang, Chantal. Thank you so much po for reading my story. God bless po sa inyong lahat na listeners ni Miss MJ. Sana ay mas marami pang mag-share ng story nila sa inyo. Keep going lang tayong lahat. This story is from Chantal ng Paniki. Thank you for sharing your story, Chantal. And anyone can share their story. Just send me a message and I will send Gcash in return. Thank you for watching this video. Bye!